Mga Lodi, pasensya na. Tagalog audio novel muna tayo ng Super Gene. Dito ay mas detalyado ang mga pangyayari kaysa sa manga. Kabanata 81 hanggang Kabanata 70. Kabanata 81. Ang script ng Jad Esken ay nagbukas sa mga salitang, Jade Skin and Flawless Body, Evil's Away and Spell's Vein. Nang sumipsip si Hansen ng tubig, alam niyang may mali, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pag-inom ng walang pag-aalinlangan. Nang marinig ang isang hamang, parang sinipsip ang kanyang isip at mga mata sa mga mata ni Chin Suan at halos nawala ang kanyang malay. Kasabay nito, isang malamig na pakiramdam ang umusbong mula sa kanyang mga limbs. Nagsimula nang tumakbo ang Jad Esken sa kanyang katawan ng kusa at ang lamig ay nagbalik sa kanyang mga senses. Ang babaeng ito ay gustong i-hypnotize ako. Ano ang balak niya? Lihim na sumimangot si Hansen, ngunit hindi niya ito pinakita sa kanyang mukha. Pinanatili niya ang kanyang nakakalitong hitsura. Hansen, hindi ba maganda ang mga mata ko? Tanong ni Chin Suan. Maganda, sagot ni Hansen sa isang mababang boses. Ano ang pinakagusto mong bahagi ng katawan ko? Muling tanong ni Chin Suan. Ang mga suso mo, hindi nagatubiling sagutin ni Hansen. Bakit? Muling tanong ni Chin Suan. Malaki, malambot, at bouncy, sagot ni Hansen. Masama, bulong ni Chin Suan. Nang nasa combat room sila, tiyak na nahawakan ni Hansen ang kanyang mga suso nang lumaban sila. Halika at hawakan mo ito, sabi ni Chin Suan, itinaas ang kanyang dibdib. Hindi nagatubiling inabot ni Hansen ang kanyang mga kamay at biglang itinulak ni Chin Suan ang kanyang mga kamay. Ngayon ay makakatiyak na siya na si Hansen ay ganap na na-hypnotize niya, dahil ang sinumang normal na tao ay magdadalawang isip sa pagdinig ng ganoong kakaibang hiling na hindi ginawa ni Hansen. Ikaw ba si Dollar? Ang unang tanong ni Chin Suan ay nagpanag kay Hansen. Hindi naisip ni Hansen na nakonekte ni Chin Suan ang ilang mga piraso. Walang oras upang mag-isip pa, sumagot siya, hindi. Tumango si Chin Suan, na tila hindi naniniwala na sila ang parehong tao. Patuloy siyang nagtanong, bakit ayaw mong pumunta sa Black Hawk? Dahil masyado itong malayo mula sa bahay, sagot ni Hansen. Ano ang kaugnayan nito? Hindi naintindihan ni Chin Suan ang kanyang loika. Hindi ko maaalagaan ang aking nanay at kapatid na babae kung masyado itong malayo mula sa bahay, dahan-dahang sagot ni Hansen. Medyo nagulat si Chin Suan at pagkatapos ay hamupa ang kanyang mukha. Nagpatuloy siyang nagtanong, nais mo na bang sumali sa aking squad? Hindi. Bakit? Bahagyang nagalit si Chin Suan. Natatakot ako sa panganib. Hindi ako pwedeng mamatay, sagot ni Hansen. Bakit hindi ka pwedeng mamatay? Tumingin si Chin Suan kay Hansen, natagpuan ang kanyang sagot na nakakaintriga. Kung mamatay ako, ang aking nanay at kapatid na babae ay magiging biktima ng pambubuli ng aking mga kamag-anak, at hindi ko sila pwedeng hayaan na maabala, patuloy na sagot ni Hansen. Ang ekspresyon ni Chin Suan ay naging mas maamo, at nagpatuloy siyang nagtanong, bakit ka pumayag na sumali sa Bullseye? Dahil sa iyo, nalilito si Chin Suan. Dahil gusto kita, nanatiling walang emosyon si Hansen. Nakapula ng kaunti si Chin Suan, bakit mo ako gusto? Dahil maganda ka, may iba pa bang dahilan? Oo, ano ang dahilan? Sa hindi inaasahang paraan, medyo nasasabik si Chin Suan na marinig ang sagot. Dahil maganda ka, hindi ba't ito rin ang parehong dahilan? Nagkunwaring nagalit si Chin Suan. Hindi. Bakit hindi? Tumingin si Chin Suan kay Hansen, naguguluhan. Dahil sa unang pagkakataon na nakita kita, naisip kong maganda ka, sa pangalawang pagkakataon na nakita kita, mas maganda ka. Hindi ko mailipat ang aking mga mata at nais kitang tingnan magpakailanman. Naging pula ang mga pisngi ni Chin Suan. Itinaas niya ang kanyang braso at nais sanang sampilan si Hansen, ngunit sa huli ay hindi niya ito nagawa at mabilis na pinindot siya. Biglang bumagsak si Hansen sa lupa na may, ouch, na parang nahulog siya sa ilalim ng kama sa pagtulog. Nang hindi namamalayan, umabot si Chin Suan sa kanyang kamay, ngunit binalik ito at pinabayaan si Hansen na mahulog sa lupa habang namumula siya sa ilang mga naiisip. Ano ang ginawa mo sa akin? Biglang umakyat si Hansen mula sa lupa at nagkunwari na natatakot. Huwag kang mag-alala, nais ko lang malaman kung bakit ayaw mong pumunta sa Black Hawk. Maamo ang pagkakasabi ni Chin Suan. Ikaw ay nag-hypnotize sa akin. Nagalit si Hansen. Isang proseso ang dapat pagdaanan upang sumali sa squad. Ang mga tao na pinaglilingkuran namin ay espesyal, kaya kailangan naming tiyakin na bawat miyembro ay may malinis na record. Kailangan ko rin dumaan sa parehong bagay.
Tumingin si Chin Zuan kay Hansen at mahinahon na nagsabi, maaari kang magpahinga sa isip na ang iyong pamilya ay mapoprotektahan ng militar kapag pumunta ka sa Black Hawk at sumali sa aking squad. Walang makakapinsala sa kanila. Tumingin si Hansen na may pagdududa at mananatiling tahimik. Gayon din, masasabi ko sa iyo na bawat shelter ay may parehong uri ng squad na nagbibigay ng serbisyo para sa mga espesyal na kliyente. Ang trabahong ito ay hindi ka ilalagay sa matinding panganib. At yan ang lahat ng maaari kong sabihin. Maaari mong pag-isipan ito para sa iyong sarili. Dahil hindi nakarinig ng sagot, kinailangan ni Chin Zuan na magtanong, ano sa tingin mo? Nais mo bang sumali sa aking squad? May pagpipilian pa ba ako? Sabi ni Hansen na may ngiti sa labi. Subukan mong makapasok sa Black Hawk. Pagkatapos sumali sa aking squad, magiging masaya ka sa desisyon mo ngayon. Tinapik ni Chin Zuan ang balikat ni Hansen, masaya. Kung kailangan mo ng kahit ano, ipaalam mo lang sa akin. Susubukan kong tulungan ka para makapaghanda ka para sa entrance exam ng Black Hawk, sabi ni Chin Zuan. Isang bagay lang ang nais kong malaman. Nang ako ay na-hypnotize, may iba ka bang tanong sa akin bukod sa kung bakit hindi ako interesado sa Black Hawk? Tanong ni Hansen. Hindi, ako ay isang maayos na sundalo. At wala akong interes sa iyong mga pribadong bagay, sabi ni Chin Zuan ng may katiyakan, habang ang kanyang puso ay kumakabog na parang may pusa na kumakaluskos dito. Talaga, mukhang nag-aalala pa rin si Hansen. Siyempre hindi, ipaalam mo sa akin kung kailangan mo ng kahit ano. Hanggang hindi ito masyadong magastos, tutulungan kita na maghanda para sa exam, na mas mababa sa 2 buwan mula ngayon, sabi ni Chin Zuan at umalis, ang kanyang mukha ay namumula. Matapos umalis si Chin Zuan, nagbigay si Hansen ng mahabang sigaw ng ginhawa. Mula ngayon, marahil ay hindi na siya suspect ni Chin Zuan. Isang mahusay na pagkakataon ito. Ganap na magtitiwala sa akin si Chin Zuan pagkatapos nito kaya maaari siyang maging aking takip. Iisipin ng iba na pinalakas at pinabuti ko ang aking sarili dahil sa kanyang tulong at hindi huhusgahan na ako si Dollar. Pagkatapos, unti-unti kong maipapakita ang aking tunay na kakayahan gamit ang sarili kong pagkakakilanlan at tuluyan ng bitawan ang anyo ni Dollar, naisip ni Hansen. Ito ang dahilan kung bakit siya pumayag sa hiling ni Chin Zuan. Gayon din, talagang makikinabang ang kanyang pamilya sa proteksyon ng militar. Pagkatapos, nag-teleport si Hansen pabalik sa God Sanctuary dahil oras na para kay Dollar na lumahok sa pangalawang round ng martial arts contest. Kabanata 82. Okay. Papalitan ko ang Hansenador ng Hansen sa kwento. Narito ang revised na bersyon. Hansen, hindi pa ebolusyonado. Status, wala. Haba ng buhay, 200 taon. Mga kinakailangan para sa evolusyon, 100 Geno Points. Mga nakuha na Geno Points, 100 Ordinary Geno Points, 100 Primitive Geno Points, 47 Mutant Geno Points, 29 na Sacred Geno Points. Mga nakuha na Beast Souls, Sacred Blood Black Beetle, Sacred Blood Bloody Slayer, Sacred Blood Purple Winged Dragon, Mutant Three-Eyed Cat, Mutant Black Barracuda, Mutant Black Stinger, Mutant Sawflash. Tiningnan ni Hansen ang kanyang kasalukuyang datos at nakaramdam ng kasiyahan. Ngayon ay mayroon na siyang 3 Sacred Blood Beast Souls at ilang Mutant Beast Souls. 2 lamang sa mga Mutant Beast Souls ang hindi masyadong kanais-nais at pareho ito mula sa ibang tao. Ang Mutant Three-Eyed Cat ay isang alaga na walang silbi sa kasalukuyan at ang Mutant Black Barracuda na ibinigay sa kanya ni Lu Weinan ay isang aquatic mount na ganap na walang silbi sa lupa. Sa isang gubat malapit sa Steel Armor Shelter, nakipagkita si Hansen kay Lin Beifeng. Sinasadya niyang ibinigay kay Lin ang mutant creature meat na ipinangako niyang ibigay ilang araw na mas mabago sa oras ng pagbebenta ni Dollar ng Mutant Black Stingers. Para sa iyo ito. Inilabas ni Hansen ang 2 tuyong sawfish mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Lin. Ang Black Stingers ay hindi na isang opsyon, kaya kailangan niyang ibigay ang isda kay Lin. 2. Napasaya si Lin. Oo, magandang biyahe. Ibinigay ni Hansen ang natitirang mga palaso na hindi talaga nagamit. Ayos lang. Iwan mo na sa akin. Senador, maaari ba akong sumama sa iyo sa susunod? Tumingin si Lin Beifeng kay Hansen na puno ng pag-asa. Kung may pagkakataon, sasama ako. Mangyaring kunin ang mga palaso pabalik. Ipinilit ni Hansen. Kinailangan ni Lin na kunin ang mga palaso, at nagbalik ang 2 sa shelter habang nag-uusap. Sa gate ng Steel Armor Shelter, nakatagpo sila ng grupo ni Son of Heaven. Tinutukan ni Luo Tianyang si Hansen na parang nais siyang deverin. Son of Heaven, matagal na tayong hindi nagkita, sabi ni Lin. Lin,
Bakit ka kasama siya? Binigyan ni Son of Heaven si Hansen ng masamang sulyap. Si Hansen ay kaibigan ko at tila walang hindi mapapatawad sa pagitan ninyong dalawa. Paano kung ipagpalem na lang natin na bumili si Hansen ng inumin at maaari mo na lang itong kalimutan? Tanong ni Lin kay Son of Heaven. Kalilangan, sino sa tingin mo ikaw? Tiningnan ni Luo Tianyang si Lin ng may pangmamaliit. Umayos ka, pinigilan ni Son of Heaven si Luo Tianyang at sinabi kay Lin, Lin, hindi ito dahil hindi kita nirerespeto, ngunit hindi ito ganoon kasimple. Kung hindi ito maayos na natapos, hindi pa ito matatapos. Paano maayos? Babayaran ko kahit gaano sa tingin mo utang niya sa iyo, sabi ni Lin. Hindi ito tungkol sa pera. Maaari mong tanungin siya mismo, sabi ni Son of Heaven at pumasok sa shelter kasama ang kanyang grupo. Hansen, ano ang nangyari? Naguguluhan si Lin nang tingnan si Hansen. Inisip niya na ang kanilang tunggalian ay tungkol lamang sa insidente ng Ass Freak. Ipinahayag ni Hansen kung tungkol sa Purple Winged Dragon at ngumiti si Lin ng may kaunting pang-uuwem, talagang malaking bagay para kay Son of Heaven. Tumigil si Lin at napatawa. Ngunit hindi ito mahalaga, hindi mo nakuha ang best soul kahit papaano. Susubukan kong makipag-ayos sa pagitan ninyong dalawa. Hindi magandang ideya na magkaroon ng kaaway si Son of Heaven. Sa pagitan ng atin, maaari mong saktan ang isang Ginoo, ngunit huwag na huwag ang isang masamang tao. Pumasok ang dalawa sa Steel Armor Shelter. Mukhang ang lahat sa loob ng shelter ay nag-uusap tungkol sa ilang balita. Maingat na nakinig si Hansen, at lumalabas na si Dollar ay makakalaban si Luo Tianyang sa pangalawang round. Si Dollar laban kay Luo Tianyang. Dapat itong maging isang mahusay na laban. Dapat pa ring may sama ng loob si Son of Heaven mula sa pagkuha ni Dollar sa kanyang Bloody Slayer Beast Soul. Malamang nasusubukan ni Luo Tianyang na patayin si Dollar para sa kanya. Patayin si Dollar. Sa tingin ko hindi siya makakatagal ng higit sa 10 minuto. Hindi ito patas. Malakas si Dollar ngunit gayon din si Luo Tianyang. Sa suporta mula kay Son of Heaven, malamang na mayroon si Luo ng maraming Beast Souls na gusto niya. Sa tingin ko mahirap tukuyin ang resulta. Sinasabi kong madali lang. Mananalo si Dollar. Haha, sumasang-ayon ako. May mga pakpak ba si Luo Tianyang? Kaya ba niyang labanan ang Golden Horn Shire? Tama, paano nga ba makukumpara si Luo Tianyang? Sa tingin ko tatagal si Dollar ng 3 minuto upang tanggalin siya. Kuwait, hindi inaasahan ni Hansen na makikita si Luo Tianyang sa pangalawang round. Sa loob-loob niya, mabuti naman, nasa kamay ko na ang bastardo. Nagliliwanag ang mga mata ni Lin Beifeng. Huli kong hindi napanood ang laban ni Dollar. Tara, panoorin natin ito. Hindi ako pupunta. May mga bagay na kailangan kong asikasuhin sa pamilya. Siyempre, hindi makakapunta si Hansen, kung pupunta siya, mawawala si Dollar. Hindi ka pupunta, si Dollar ito, nagulat si Lin. Ano ang espesyal sa kanya? Isa lang siyang tao, nagsalita si Hansen na walang pakialam. Espesyal siya, wala akong hinangaan na sino man, ngunit si Dollar ay isang pagbubukod dahil nakipaglaban siya sa Shire, sabi ni Lin. Sige, ngunit talagang kailangan kong umuwi, kaya marahil sa susunod. Si Hansen ay lihim na natatawa. Sayang, kung gumagana ang mga video camera sa God Sanctuary, maaari naming i-record ito at i-post sa Skynet. Siguradong magiging viral ito. Nagsalita si Lin Beifeng na nagluluksa at umalis patungo sa Marshall Hall. Si Hansen ay kumilos ng pabalik at nagbalik sa shelter matapos niyang isuot ang Black Beetle armor. Sa pagkakataong ito ay handa siya at nagsuot ng kapos sa ibabaw ng armor, tinatakpan halos lahat. Bagaman mukhang kakaiba, hindi siya nakilala tulad ng huling pagkakataon. Nahanap ni Hansen ang isang sulok na upuan sa mga stands at umupo, pinapanood ang iba habang naghintay para sa kanyang turn. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang umupo malapit sa kanya. Nagulat si Hansen nang makita na sila ang mga miyembro ng Bullseye na pinangunahan niyang Manly. Sila ay isang malaking grupo at si Hansen ay pumili ng isang sulok na hindi matao, kaya napunta silang lahat dito. Si Su Xiaoqiao ay nakaupo sa tabi ni Hansen. Si Yang Manly at Liu Hangtao ay nasa 2 upuan lamang ang layo. Sinasabi ko, Buddy, bakit ka nakabalot sa lahat sa ganitong mainit na panahon? Nagsusuot ka ba ng damit ng mangkukulam? Laging mahilig sa pagbibiro si Su Xiaoqiao at nagbigay ng komento kay Hansen. Batang, aayusin ko ang iyong mga bagay mamaya, naiisip ni Hansen na hindi nagsasalita. Manly, sino sa tingin mo ang mananalo, si Dollar o si Luo Tianyang? Nagsimula ang ilang mga miyembro ng Bullseye na mainit na talakayan. Kabanata 83.
Dollar, syempre. Tama, Manly. Tanong ni Su Xiaoqiao. Tumanggaw siyang Manly na tila sumasang-ayon kay Su Xiaoqiao. Nagkomento si Liu Hangtao sa tabi, kahit na malakas si Dollar, isa lamang siyang tao, walang sinuman sa likod niya, habang si Luo Tianyang ay suportado ng Son of Heaven. Mahirap pa ring tukuyin kung sino ang mananalo. Sapat na ang isang tao. Nakipaglaban si Dollar sa isang Golden Horn Shire ng mag-isa. Kahit na may gang na nasa likod niya, hindi ko sa tingin na magagawa ni Luo Tianyang ang ganoon, sabi ni Su Xiaoqiao na may pangmamaliit. Batang lalaki, masyado kang bata para maintindihan ito. Kumilos si Liu Hangtao bilang isang nakatatanda. Ano ang wala akong naiintindihan? Hindi nagustuhan ni Su ang komentong iyon. Isipin mo, kung ang Son of Heaven at ang kanyang buong gang ay pahihintulutan si Luo Tianyang na gamitin ang kanilang mga Beast Souls, sino sa tingin mo ang mananalo? Huwag kalimutan na may Sacred Blood Shape-Shifting Ape Beast Soul si Son of Heaven, at walang nakakaalam kung gaano karaming Mutant Beast Souls ang mayroon siya. Kung gamitin ni Luo ang lahat ng iyon, sa tingin mo pa rin ba mananalo si Dollar? Sabi ni Liu Hangtao na may kumpiyansa. Isa lang namang Ape Beast Soul iyon. May Bloody Slayer Beast Soul si Dollar, may mga pakpak at Sacred Blood Armor. Madali lang para sa kanya na talunin si Luo Tianyang. Hindi ko sa tingin na makakatagal si Luo ng 1 minuto. Sabi ni Su Xiaoqiao na may panghuhusga. Siguradong marunong magsalita ang batang ito. Natuwa si Hansen sa mga salita ni Su Xiaoqiao. Well, sinabi mo lang na hindi makakatagal si Luo ng 1 minuto, kaya't gumawa tayo ng pastahan. Kung makakatagal si Luo ng mas mababa sa 1 minuto, maaari mong makuha ang Mutant Beast Soul ng Red-Hoofed Beast ko. Kung makakatagal siya ng higit pa sa iyon, ang Mutant Nocturnal Wolf Beast Soul mo ay magiging akin. May lakas ka bang tumaya laban sa akin? Tumingin si Liu Hangtao kay Su Xiaoqiao at nagsabi. Biglang nag-alala si Su Xiaoqiao. 1 minuto lang iyon at isang kasabihan. Paano posibleng matapos ang laban sa 1 minuto sa kabila ng lahat? Tulad ng sinabi ni Liu Hangtao, may suporta si Son of Heaven kay Luo. Sa ilang Beast Souls dito at doon, tiyak na makakatagal si Luo sa entablado ng higit sa 1 minuto. Ang Nocturnal Wolf Beast Soul ay isang maswerteng nakuha ni Su mula nang siya ay bumusina ng isang araw sa Nocturnal Wolf King sa isang kamakailang kampanya. Palagi na niyang pinagyayabang ito sa lahat. Ngunit ang iminungkahing pastahan ni Liu na gamitin ang Beast Soul na ito ay hindi patas. Liu, nag-uusap lang tayo. Hindi na kailangang maging seryoso. Oo Liu, si Xiaoqiao ay nagbibiro lang. Oo, kasabihan lang. Sinubukan ng ilang miyembro ng Bullseye na ayusin ang usapan, ngunit dahil sa pagiging hindi makatarungan, sinabi ni Liu Hangtao sa isang masamang tono, sinusubukan kong turuan siya na huwag magkomento sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Maaari niyang sabihin ang anuman sa bahay, ngunit sa lipunan, ang maling komento ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Something. Ipinilit mo. Ang pastahan ay pastahan. Tinatanggap ko. Huwag kang maging talunan kapag natalo ka. Kahit na palaging nagbibiro at nagpapaloko si Su Xiaoqiao, mayroon pa rin siyang pagmamalaki bilang galing sa isang mayamang pamilya. Kahit na sa gastos ng isang Beast Soul, hindi siya magiging doormat. Xiaoqiao, umayos ka na lang. Sinubukan ng mga kasamahan sa tabi niya na pigilan si Su Xiaoqiao na makisangkot sa pastahan na ito na hindi patas. Para bang ibinibigay na niya ang Beast Soul. Walang magandang ugali si Liu Hangtao at hindi marami ang nagugustuhan sa kanya maliban sa ilang mga tagasunod. Halos lahat ay nasa panig ni Su. Well, pinahahalagahan ko ang isang batang lalaki na maaaring tumayo sa kanyang pinaniniwalaan. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, maaari nating ilipat ang ating mga Beast Souls kay Manly at hayaan siyang maging saksi natin. Upang makatiyak tayong pareho, sabi ni Liu Hangtao at ibinigay ang kanyang Beast Soul ng Red-Hoofed Beast kay Manly. Liu, maliit na pagkakaiba lang ito. Lahat tayo ay nasa Bullseye, at walang dahilan para gawin ito. Nakakunot ang noo niyang Manly. Manly, ginagawa ko ito para sa kanyang sariling kabutihan. Kung patuloy siyang magiging masungit, maaari siyang makapasok sa mas malalaking problema sa hinaharap. Binigyan ni Liu Hangtao si Su ng may pangmamaliit na sulyap at sinabi sa kanya, kung humingi ka ng tawad sa akin ngayon, bibigyan kita ito. At tandaan na maging maingat sa hinaharap. Lahat ay alam na si Liu Hangtao ay walang hiya. Kung ang mga salitang ito ay nanggaling sa ibang tao, maaaring humingi ng tawad si Su Xiaoqiao, ngunit ang pagsasabi nito ni Liu mismo ay ginawang imposibleng opsyon para sa sinumang lalaki na may dignidad. Alam ng lahat na wala nang pagbalik sa puntong ito. Pinagsaluhan ni Su ang kanyang mga ngipin at nagalit, Liu Hangtao, tigilan mo na ang kalokohan.
Sumasang-ayon ako. Pagkatapos ay inilipat ni Su Xiaoqiao ang kanyang mutant nocturnal wolf beast soul kay Yang Manli, itago mo ito para sa akin. Kapag nanalo ako, tatrituhan ko ang lahat sa barbecue. Nagugustuhan ko ang isang batang lalaki na hindi alam ang mas mabuti. Natuwa si Liu Hongtao. Ang isang mutant beast soul ay napakabihira at nakakuha siya ng isa sa pamamagitan ng ilang mga salita. Gayun din, ang mutant nocturnal wolf ay isang shape-shifting beast soul na mas mahalaga kaysa sa kanyang mount beast soul, red-hoofed beast. Nakakunot ang noo ni Yang Manli. Naisa nang ayusin ang alitan sa ilang mga salita, ngunit sinabi muna ni Liu Hongtao ang mga salitang iyon kaya't napilitang tumaya si Su Xiaoqiao laban sa kanya ngayon. Ang batang lalaki ay masyadong padalos-dalos, marahil ang isang pagkatalo ay maaaring ituring na aral para sa kanya. Sa Yang Manli, ang mga bagay ay umabot na sa ganitong punto na wala na siyang masabi upang ito ay baligtarin. Nakaramdam si Su Xiaoqiao ng kabiguan pagkatapos tanggapin ang postahan. Kahit na kumpiyansa siya kay Dollar at naniniwala na mananalo siya, ang isang minuto ay talagang napakaikling panahon. Kahit ang palitan ng mga magalang na salita ay maaaring tumagal ng ganoong katagal, hindi banggitin na si Luo Tianyang ay talagang may maraming mapagkukunan. Kung talagang nanghihiram siya ng 8 Beast Soul mula kay Son of Heaven, ang laban ay madaling tumagal ng higit sa 10 minuto. Mabilis na nagsimula ang laban sa pagitan ni Luo Tianyang at Su Xiaoqiao at umusal si Su ng kanyang mga panalangin, Dollar, ako ang nagpalaganap ng iyong pangalan. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko pa matagal na nakuha ang Nocturnal Wolf Beast Soul at ayaw kong ibigay ito kay Leo. Nakaupo sa tabi ni Su at naririnig ang lahat, nagalit si Hansen, tulungan ka. Sa simula, lahat ay tinatawag akong doll, at lahat ito ay dahil sa iyo. Kabanata 84, Panghuli, ang mga code ni na Dollar at Luo Tianyang ay ipinapakita na sa martial steel. Ang bawat digit sa code ni Hansen ay 8, kaya alam ng lahat na siya iyon. Si Luo Tianyang ang unang umakyat sa entablado. Mula sa kanyang walang pakialam na hitsura, mukhang kumpiyansa siya sa nalalapit na laban na nagparamdam kay Su Xiaoqiao ng pagkabalisa. Nasaan si Dollar? Malapit nang magsimula ang laban ngunit hindi pa natin siya nakikita. Kung hindi siya darating sa loob ng 3 minuto, automatiko siyang ituturing na natalo. Ang mga stands ay puno ng mga taong sabik na mapanood ang laban ni Dollar, ngunit ang pamilyar na gintong figure ay wala. Mas lalong kinabahan si Su Xiaoqiao. Ngumiti si Liu Hongtao nang may pang-uuyam, Su Xiaoqiao, mukhang nasa masamang kalagayan ka. Kung hindi man lang darating si Dollar, hindi ka maniniwala kahit na manalo ako sa postahan, tama ba? Ano itong kalokohan? Maaga pa naman, at palaging huli ang boss. Hindi mo ba naiintindihan iyon? Sagot ni Su Xiaoqiao, ngunit nakaramdam ng kawalan ng katiyakan dahil hindi dumating si Dollar. Naisip niya, posible kayang naantala si Dollar. Kung ganoon, mawawala ang aking mutant nocturnal wolf. Mahusay, makikita natin kung gaano katagal mo mapanatili ang iniisip na iyon, pangungutya ni Liu Hongtao. Bigla, ang lalaki na nakasuot ng cape na nakaupo sa tabi ni Su Xiaoqiao na tahimik sa buong panahon ay biglang tumayo at naglakad patungo sa entablado, na nag-iwan kay Su Xiaoqiao at sa iba pa na tulala. Inalis ng lalaki ang cape habang naglalakad, ipinakita ang gintong armor sa ilalim, na nagdulot ng kaguluhan sa mga stands. Dollar! Dollar! Haha, dumating ang anghel. Alam ko namang wala siyang dahilan para hindi dumating. Sobrang saya ni Su Xiaoqiao na tumalon siya, Diyos ko, Dollar, talagang kahanga-hanga ka. Sipin mo ang puwet ni Luo para sa akin. At tandaan, gawin mo ito sa loob ng 1 minuto, 1 minuto. Sigurado na si Su Xiaoqiao na narinig lang ni Dollar ang usapan tungkol sa postahan, ibig sabihin alam ni Dollar na dapat niyang talunin si Luo sa loob ng 1 minuto, na tiyak na magandang balita para kay Su. Ang ibang mga miyembro ng Bullseye ay nasa sabik din, si Dollar ay nakaupo lang dito at hindi natin siya nakilala. Totoo nga, dapat sana'y humingi tayo ng kanyang autograph. Narinig ko na maaari mong ibenta iyon sa magandang presyo ngayon. Xiaoqiao, hindi mo sinabi ang sinabi mo dahil alam mong siya iyon, di ba? Tumawa si Su Xiaoqiao, tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa kanilang sarili. Paano ko malalaman na si Dollar iyon? Nagbalot siya ng sarili na parang suman sa ganitong init at iniisip ko rin iyon. Malungkot ang mukha ni Liu Hongtao. Sumimangot siya at nagsabi, huwag kayong masyadong masaya. Kahit na gusto niyang tulungan ka, imposibleng matalo si Luo sa 1 minuto. Walang imposible kay Dollar. Hanggat gusto niyang gawin ito, gagawin niya ito. Agad na sagot ni Su Xiaoqiao na may buong pagtitiwala kay Dollar.
Kahit na nagulat siyang Manly na si Dollar ay nakaupo sa tabi nila, hindi siya gaanong optimiste gaya ni Su Xiaoqiao. Sa lohikal na pag-uusap, ang sinabi ni Liu Hangtao ay may katuturan. Si Luo Tianyang ay maaaring hindi kapantay ni Dollar, ngunit mayroon siyang Son of Heaven sa likod niya, kaya dapat ay maraming Beast Souls siya. Kahit na ang fitness ni Luo ay hindi ang pinakamahusay sa gang ni Son of Heaven, ang kanyang fitness index ay dapat pa ring mahigit sa 10. Sa malalakas na Beast Souls, mahirap siyang matalo. Kung si Dollar ay isang archer na may advanced Beast Soul bow at arrows, maaari niyang madaling maalis si Luo. Sa kasamaang palad, mukhang hindi niya ginagamit ang mga arrows, naisip niyang Manly. Tinutukan ni Son of Heaven si Hansen ng masamang tingin at tinitigan si Luo Tianyang sa entablado. Tumanggaw si Luo na parang nauunawaan. Naghanda ng mabuti si Son of Heaven para sa laban na ito. Alam niyang si Luo ay hindi kapantay ni Dollar, hindi niya inaasahan na matatalo ni Luo si Dollar. Gayunpaman, ipinagpahiram niya kay Luo ang kanyang Sacred Blood Ape Beast Soul at maraming makapangyarihang Mutant Beast Souls. Ang gusto lang niyang makita ay ang pagkasugat ni Dollar. Kahit na hindi masugitan si Dollar, dapat niyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa laban na ito. Nakita ni Son of Heaven si Dollar bilang isang mabangis na karibal, kaya ginagamit niya si Luo bilang isang pawn upang pahinain si Dollar bago niya mismo makalaban si Dollar at upang malaman kung gaano kalakas si Dollar. Si Luo Tianyang ay parehong tuso at walang awa. Hindi niya minamaliit si Dollar at tinawag ang Ape Beast Soul at isang mutant suit of armor sa sandaling umilo ang steel at nagsimula ang laban. Bigla, isang higanting unggoy na may taas na mahigit 9 na talampakan na nakasuot ng bone armor at may hawak na mahabang maso ang nakatayo sa entablado. Ang hitsura pa lang ay nakakatakot na. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Son of Heaven. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niya si Luo. Ang kakayahan ni Luo ay hindi gaanong kahanga-hanga sa kanyang gang, ngunit si Luo ay palaging maingat at determinado. Lagi nang naniniwala si Son of Heaven na dapat malaman ng isang tao ang kanyang mga limitasyon, na ginawa ni Luo. Ang pagiging maamo sa mabangis at mabangis sa maamo ay maaaring ituring na isang masamang bagay. Ngunit sa pananaw ni Son of Heaven, ito rin ay isang matalinong saloobin. Ang desisyon ni Luo Tianyang ngayon ay lubos na nakakagalit kay Son of Heaven, pagiging ligtas at pagsisikap na mabuhay. Siyempre, ang buhay ni Luo Tianyang ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Ngunit kung si Luo ay mamamatay, ang Ape Beast Soul ay masisira rin. Kaya, si Luo ay hindi dapat mamatay. Iyon na iyon. Gawin mo lang ang lahat ng makakaya mo at subukang pilitin si Dollar na ipakita ang lahat ng kaya niya. Kung may anumang nangyaring mali, bumaba ka na lang sa entablado at sumuko. Tiningnan ni Son of Heaven ang dalawa sa entablado at naisip na may ngiti, Dollar, hayaan mong makita kung ano ang kaya mo. Natutuwa si Liu Hangtao sa ginawa ni Luo Tianyang. Sinabi ko na sa iyo na ibibigay ni Son of Heaven ang Ape Beast Soul kay Luo. Nakita mo ba? Gamit ang mutant bone armor na iyon, aabutin si Dollar nang hindi bababa sa 1 oras para matalo si Luo. Ano ang pinagsasabi mo? Kaya bang mag-shapeshift si Luo Tianyang ng 1 oras? Hindi sumang-ayon si Su Xiaoqiao. Nanlamig ang kanyang puso dahil hindi niya akalaing si Luo ay talagang may Ape Beast Soul. Kahit papaano, madali para sa kanya na tumagal ng 10 minuto, na nangangahulugan na mananalo ako ng 10 beses, kaya sayang na wala kang 10 mutant beast souls, tumawa si Liu Hangtao. Kabanata 85, ngunit hindi nagtagal, nawala ang ngiti ni Liu Hangtao. Sa sandaling umilo ang martial steel, tinawag ni Dollar ang Bloody Slayer at tumakbo patungo sa ape na si Luo na parang bagyong may hawak na gintong spear. Sa isang kisap mata, naroon na si Dollar sa harap ni Luo, ang kanyang spear ay tumusok sa tiyan ni Luo. Umiyak si Luo Tianyang at hinampas ang kanyang mace ng madkwang sa mutant soffish spear, na nagdulot ng paglipad ng spear mula sa kamay ni Hansen. Handa sanang pumalakpak si Liu Hangtao, ngunit nakita niyang kalmado na kinuha ni Dollar ang gintong katana sa kanyang baywang at hinampas ito patungo kay Luo Tianyang, na ilang pulgada na lamang ang layo. May malaking lakas ang ape, ngunit ito rin ay magaspang. Kapag nakikipaglaban mula sa malayo, hindi lumalabas ang kawalang kakayahang ito. Ngunit sa napakaikling distansya, wala nang oras para sa ape na umiwas. Crack! Ang 9 na talampakang ape ay nahati. Si Luo ay umungol lamang bago siya nagbalik sa kanyang anyong tao at namatay. Dumpflowed ang dugo na parang ilog. Lahat ay nakatingin kay Hansen na tahimik na ibinabalik ang katana sa sheath at mahinahon na ibinabalik ang spear. Namatay si Dollar kay Luo na nag-shapeshift sa isang sacred blood creature sa loob ng hindi hihigit sa 10 segundo. Matapos ang sandaling katahimikan, ang mga sigaw ay nagputok na parang tsunami.
Lahat ay tinatawag ang pangalan ni Dollar na nagdala sa buong Marshall Hall sa isang kasiyahan. Si Su Xiaoqiao ang pinakamasayang tao sa lahat. Habang sumasayaw sa mga stands, sumigaw siya, "Dollar dollar, mahal kita, parang daga na mahal ang bigas." Nabigla si Liu Hongtao. Nakaupo siya doon na parang isang natuyong balon, hindi matanggap ang katotohanan na namatay si Luo. Red-hoofed beast. Ang aking red-hoofed beast, paano ito nangyari? Halos nagdugo ang bibig ni Liu Hongtao. Si Son of Heaven ay nagngangalit. Hindi siya nagmamalasakit na napatay si Luo. Ngunit ang kanyang 8 beast soul ay isa sa ilang sacred blood beast souls na mayroon siya. Kasama ng lahat ng mutant beast souls, nasira ito sa pagkamatay ni Luo. Ang puso ni Son of Heaven ay tila dumudugo. Dollar, ipapakita ko sa iyo ang pagsisisi mo sa iyong pagkakapanganak, sinumpa ni Son of Heaven sa kanyang isip. Gusto niyang patayin si Dollar, ngunit nakaramdam siya ng kawalang magawa. Noong una, mayroon pang pagkakataon na salakayin si Dollar kasama ang kanyang gang, ngayon na may mga pakpak si Dollar, hindi na ito gumagana. Ngayon, labis na pinagsisisihan ni Son of Heaven na ginamit niya ang kanyang one-use sacred blood wasp arrow. Kung mayroon pa siya nito, madali niyang mapapatay si Dollar, kahit na makalipad si Dollar. Naisip niya pa ito at napagtanto na kung hindi niya ginamit ang arrow na iyon, hindi magkakaroon si Dollar ng Bloody Slayer Beast Soul. Kung wala ang Beast Soul na iyon, hindi sana madaling napatay ni Dollar si Luo. Sa pag-iisip tungkol dito, nais ni Son of Heaven na ipasok si Dollar ng buhay. Mayroon siyang tinik sa kanyang dibdib na hindi niya maswallow o maspit out. Dapat kong malaman kung sino si Dollar. Kung hindi ko siya mapatay sa God Sanctuary, pupuntahan ko siya sa Alliance. Determinado si Son of Heaven na patayin si Dollar o hindi siya makakapayapa. Malaki ang kanyang pagkatalo. Patay si Luo, at nawala ang maraming beast souls, kabilang ang isang sacred blood, habang si Dollar ay malaya. Hindi naglakas ng loob si Hansen na manatili sa gitna ng mga tao at mabilis na lumipad palayo gamit ang kanyang mga pakpak, hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga manunood na lapitan siya. Ang pagpatay ni Dollar kay Luo Tianyang ay naging balita sa Steel Armor Shelter. Nag-post ang mga tao ng kwento sa Skynet, ngunit dahil walang paraan upang mag-record ng mga imahe sa God Sanctuary, ang mga salita lamang ay hindi nakakuha ng maraming atensyon. Bukod dito, si Luo Tianyang ay isang nobody, kaya walang nagmamalasakit. Sa huli, ito ay isang martial arts contest lamang sa loob ng Steel Armor Shelter. Kung naging kampyon si Dollar ng Steel Armor Shelter at pumasok sa contest ng mga kampyon mula sa lahat ng mga shelter, makikita ang kanyang laban ng buong First God Sanctuary. Kung siya ay naging chosen, talagang magiging isang kahangahangang bagay sa buong alliance. Ngunit malinaw na natatakot ang mga tao sa Steel Armor Shelter kay Dollar. Ang kanyang mga kalaban sa susunod na mga rounds ay lahat na umalis bago sila nakipaglaban at simpleng hindi nagpakita. Ang pagpatay sa isang tao sa loob ng ilang segundo ay isang brutal na bagay. At ang taong iyon ay nag-shapeshift pa sa isang sacred blood beast soul. Walang sino man ang may lakas ng loob na ilagay ang kanilang buhay sa panganib. May ilan pang mga tao na nag-akusa kay Dollar na isang mamamatay tao at nag-post ng mga artikulo na naglalarawan kung gaano siya kakrot. Si Su Xiaoqiao at ang iba pang mga miyembro ng Bullseye ay nagalit sa mga artikulong iyon at nagsulat tungkol sa pastahan sa pagitan ni Su at Liu, na nagdulot ng mga papuri mula sa mga tagahanga ni Dollar. Ngunit hindi nito nabago ang katotohanan na pumatay si Dollar ng tao. Sa kalaunan, may nag-post ng hindi nagpapakilala na si Luo Tianyang ay nag-mutilate at nanggahasa ng maraming biktima gamit ang gang ni Son of Heaven noong siya ay buhay pa. Maraming tao mula sa Steel Armor Shelter ang sumang-ayon sa post na iyon at sinabi na mahusay na bagay ang ginawa ni Dollar. Si Luo Tianyang ay isang hayop. Kung ako si Dollar, matagal ko na siyang pinatay bago pa man ang martial arts contest. Magandang trabaho. 30 likes. Isang hayop na nararapat dito. Ignorante, kayong lahat. Ang pagpatay ay pagpatay, anuman ang pinatay. Si Dollar ay isang mamamatay tao. Si Dollar ay isang piraso ng #T. Huwag magkomento sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Alam ng lahat sa Steel Armor Shelter na ito ay isang katarungan na naipagkalob. Tama, kinamumuhian ko ang mga sumusunod sa karamihan. Maraming debate ang naganap sa Skynet, ngunit pagkatapos ay naging labis ang mga post na bumabatikos kay Dollar, at maraming mga post na sumusuporta kay Dollar ang nabura. Alam ng mga tao sa Steel Armor Shelter na si Son of Heaven ang nasa likod nito. Gayunpaman, walang sino man ang may lakas ng loob na makipag-away kay Son of Heaven. Sa wakas, wala nang maraming tao na naglakas loob na maging kaaway ng Starry Group.
Walang sino man ang gustong gumawa nito para sa isang estranghero. Kabanata 86. Hansen, tingnan mo ang bagong mount ko. Si Su Xiaoqiao ay nakasakay sa kanyang bagong nakuha na mutant red-hoofed beast sa bakuran ng Bullseye Team, nagmamalaki. Ang mutant red-hoofed beast ay medyo kahawig ng isang antelope na may pares ng buffalo horn sa kanyang ulo. Ito ay kasing laki ng isang kamelyo at nagkaroon ng satin black na kulay sa buong katawan, maliban sa kanyang 4 na pulang kuko. Si Hansen ay labis na nalungkot nang makita ang magandang mount na ito. Nag-aksaya siya ng napakaraming pagsisikap upang tulungan ang brat na ito na manalo ng mutant mount, habang siya naman ay walang nakuha. Bagaman mayroon siyang mutant mount beast soul, ito ay aquatic at walang silbi sa lupa. Pagkatapos ng martial arts contest, kailangan kong makahanap ng paraan upang makakuha ng beast soul mount. Ang sobrang abala sa paglalakad ay hindi maganda para sa aking imahe, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Walang pag-asa ang Dark Swamp. Kahit na makakuha siya ng Mount Beast Soul doon, magiging pangit ito tulad ng isang toad. Hansen, pumasok ka sa opisina ko. Tawag niyang Manly mula sa ikalawang palapag. Hansen, na-offend mo na naman siya. Tumakbo si Su Xiaoqiao at nagtanong, nakangiti. Bakit ko naman gagawin iyon? Sabi ni Hansen, habang hinahaplos ang kanyang ilong. Parang hindi maganda ang tingin niya. Kailangan mong mag-ingat, tumawa si Su Xiaoqiao. Alam mo ang tungkol sa mga tingin. Bakit hindi mo sabihing ikaw ay psychic din? Tumawa si Hansen at umakyat sa ikalawang palapag. Manly, tinawag mo ako. Tanong ni Hansen. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Qin Zuan sa iyo. Pero dahil humingi siya sa akin na tulungan kang maghanda para sa entrance exam, gagawin ko ang aking makakaya. Simula ngayon, kailangan mong mag-report sa akin sa teleport station araw-araw at sanayin kita ng mabuti. Dapat kang maging handa dahil tiyak na mahihirapan ka. Ang Black Hawk ay hindi basta-basta paaralan. Tumigil siyang Manly at sinabi ng walang emosyon, kung hindi mo kaya, mas mabuti pang humingi ka ng pahintulot kay Qin Zuan na umalis. Hindi kita pipigilan. Kailan ako magsisimula? Tanong ni Hansen. Ngayon, sabi niyang Manly bago siya tumayo at nag-teleport sa Planet Roca kasama si Hansen. Dinala niyang Manly si Hansen sa test hall sa teleport station, na isang military standard test hall na nagbigay ng mas tumpak na mga pagsusuri. Magagawa ka ng detalyadong pagsusuri at ipakita sa akin kung ano ang pagkakaiba ng iyong fitness level at ang pinakamababang pamantayan para sa Black Hawk, sabi niyang Manly nang walang emosyon. Hindi na kailangan iyon. Sigurado akong makakapasa ako. Hindi naglakas loob si Hansen na gawin ang pagsusuri, natatakot na baka matakot siyang sa kanyang datos. Noong huli siyang kumuha ng pagsusuri, halos umabot na siya sa 10 ang kanyang mga numero. Matapos makakuha ng maraming mutant at sacred geno points pagkatapos noon, dapat ay lampas na sa 10 ang kanyang fitness index ngayon. Gawin mo ang pagsusuri, utos niyang Manly ng malamig. Kung igigiit mo, bulong ni Hansen at dahan-daang naglakad patungo sa pasukan ng test hall. Nakapagpasya si Hansen na hindi gamitin ang kanyang buong lakas, kung sakali ay malaman niyang na may mali. Fortunately, si Hansen ay tiwala sa kanyang kontrol sa kanyang sariling katawan. Sa mas marami pang pagsasanay sa Jad Esken, mas humanga siya sa Hyper Geno art na ito. Hindi pa siya nag-practice ng matagal, ngunit naramdaman na niya na kaya niyang ayusin ang bawat buto at bawat kalamnan sa kanyang katawan. Sa tulong ng Jad Esken, kaya niyang baguhin ang kanyang heart rate, blood pressure, at body temperature hanggang sa isang tiyak na antas. Habang mas nauunawaan niya ang Jad Esken, mas natatakot siya. Buti na lamang at malubhang nasugatan si Zhu Longyan nang magkita sila, kung hindi, si Hansen ang nawasak. Dahil dito, hindi ipinaalam ni Hansen sa sino man na siya ay nag-aaral ng Jad Esken, sa takot na malaman ng mga tao na si Zhu Longyan ay napatay niya. Ang mga item ng pagsusuri dito ay katulad ng sa test center, ngunit mas sophisticado sa kabuuan. Kaya't alam ni Hansen kung para saan ang bawat item. Hindi nagtagal, natapos ni Hansen ang lahat ng item ng pagsusuri at lumabas mula sa test hall na nababasa ng pawis. Wala siyang Manly na alam na si Hansen ay mukhang pagod na pagod dahil sa kanyang pagsisikap na kontrolin ang resulta ng pagsusuri. Ang pagkontrol sa reflexes at heartbeat ay lubhang mahirap sa mga sopistikadong item ng pagsusuri. Kung hindi nag-aral si Hansen ng Jad Esken, hindi siya makakapagtago ng kanyang tunay na kondisyon sa katawan. Tiningnan niyang Manly ang mga resulta ng pagsusuri ni Hansen at sinabi, mas mababa sa 10 sa lahat ng item, ngunit malapit na. Ang 10 ay pamantayan lamang para sa mga ordinaryong military schools. Para sa Black Hawk, kahit na para sa mga espesyal na nirecruit na estudyante, ang 10 ay isang makitid na pasa lamang.
Matapos basahin ang ilang bagay sa isang smart machine, sinabi niya, sa natitirang panahon na mayroon tayo na higit sa isang buwan, gagawin kong lahat ng iyong fitness index ay lampas sa 10. Kasabay nito, sanayin kita sa archery. Tanging sa wastong kasanayan sa archery ka lamang maaring ma-recruit ng espesyal. Manly, maaari bang magtanong, kung walang espesyal na pag-enroll, anong klaseng score ang hinahanap ng Black Hawk? Tanong ni Hansen na puno ng pag-usisa. Kapag kaya mo na akong talunin, maaari ka nang makapasok sa Blackhawk sa iyong sarili. Pumunta siyang Manly sa gym, hindi man lang tinitignan si Hansen. Sinundan siya ni Hansen sa gym at tiningnan ang iba't ibang training equipment sa gym na puno ng pag-usisa. Marami sa mga equipment na iyon ay hindi pa niya nakikita. Maraming sundalo ang nagsasanay sa gym. Ang teleport station ay bahagi ng militar, kaya lahat ng bagay dito ay sumusunod sa military standard. Ang pagkakaiba lamang ay ang karamihan sa mga sundalo dito ay bago sa hukbo at hindi pa nakakarating sa battlefield. Ang mga nakatalaga dito ay karaniwang may mga koneksyon, kung hindi, ipinadala na sila sa unahan. Kabanata 87. Pinangunahan niyang Manly si Hansen sa harap ng isang selyadong device na kasing laki ng isang train compartment. Ang device ay may habang humigit kumulang 150 feet. Binuksan niya ito at naglagay ng ilang data bago niya hinubad ang kanyang jacket na nagpapakita ng isang itim na professional training suit sa ilalim. Ang suit ay gawa sa isang material na hindi alam ni Hansen na may form-fitting effect. Napansin ni Hansen na siyang Manly ay may magandang pangangatawan. Ang kanyang mga binti ay partikular na mahaba at tuwid na nakakaakit na hawakan. Tingnan mong mabuti. Ipapakita ko lang ito sa iyo minsan. Para sa araw na ito, kailangan mong tapusin ang pagsasanay na ito araw-araw bago ka pumunta sa ibang lugar. Sabi niyang Manly at pumasok sa device. Sa sandaling pumasok siyang Manly sa device, lahat ng mga sundalong nag-eehersisyo ay nagtipon at nanghina sa holographic image na ipinapakita. Ang katawan niyang ay nagiging mas perpekto. Maaari kong laruin ang mga binti na iyon ng 3 taon. 3 taon. Maaari ko silang laruin ng 30 taon. Tingnan mo ang kanyang puwet. Ang mga hayop na ito ay nakatitig sa holographic image na halos lumuwa ang kanilang mga mata. Sa loob ng device, nagsimula na siyang Manly. Maraming exercise item sa device at tinapos niya ang mga ito isa-isa nang walang kahirap-hirap. Ang mga item ay hindi rin mukhang mahirap. Pare, ano ang device na ito? Mukhang hindi naman ito mahirap. Tanong ni Hansen sa isang sundalo na puno ng pag-usisa. Hindi mahirap, bata, masyado kang inosente. Mukhang walang kahirap-hirap siyang dahil mayroon siyang magandang fitness index. Kung ikaw ang gagawa nito, mapapagod ka na matapos ang 3 item. Ito ay tinatawag na gravity trainer. May mga ganitong device sa lahat ng interstellar aircrafts at warships at ginagamit ang mga ito upang ayusin ang internal gravity. Sa mga parameter na itinakda niyang, ang isang tao ay kailangan ng hindi bababa sa 10 sa fitness index upang magsanay. Kung hindi, ang paglalakad sa device lamang ay isang pagpapahirap, mas masahol pa kaysa sa paggawa nito ng 7 beses sa isang gabi. Anak, ang magagawa mo lang ay manalangin. Kilala ng mga sundalong ito si Hansen. Alam nilang lahat na madalas siyang tinatawag ni Chin Zuan sa combat room. Lumabas siyang Manly sa gravity trainer pagkaraan ng ilang sandali, at ang mga sundalo ay mabilis na nagsibalik sa kanilang pagsasanay na parang walang nangyari. May pawis siyang Manly sa kanyang noo. Isinuot niya ang kanyang jacket at sinabi, "Ngayon, kumpletuhin mo ang ehersisyo at hanapin mo ako." Umalis siya nang walang balak na panoorin si Hansen na gumawa ng ehersisyo. Alam na alam niyang Manly na ang physical fitness index ni Hansen ay malapit lamang sa 10 at imposibleng matapos niya ang ganoong matinding pagsasanay. Gusto niya lang siyang mapahiya para masundin siya nito. Isang sundalo ang tumakbo patungo kay Hansen nang papasok na ito sa gravity trainer para magsimulang mag-ehersisyo. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Hansen, ngumiti ang sundalo at sinabi, "Pare, kung kaya mong magdala sa amin ng ilang R-rated holographic resources kapag pumunta ka dito sa hinaharap, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto at gagawin kong madali ang gravity trainer para sa iyo." Deal. Ano ang sikreto? Pumayag si Hansen, alam niyang porn ang hinihingi nito. Mahusay. Tinapik ng sundalo ang balikat ni Hansen at bumulong sa kanyang tenga. Kapag na-set up na ang mga parameter, malalaman niyang kung binago mo ang mga ito. Gayunpaman, ang device ay mayroong protective mechanism na dinisenyo upang maiwasan ang mga panganib sa iyong katawan. Ang aking paraan ay nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang mga parameter sa pamamagitan ng mekanismong ito upang ang resulta ay hindi magpapakita ng pagbabago. Kaya, madali mong makukumpleto ang pagsusuri ng hindi nalalaman niyang. Napakaganda.
Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Hansen. Maaari kong sabihin sa iyo ang sikreto, ngunit isang deal ay isang deal. Kailangan mong bigyan ako ng mga R-rated holographic resources o pagsisisihan mo ito, sabi ng sundalo. Pare, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng mga iyon, tinapik ni Hansen ang kanyang dibdib at naggarantiya. Tumango ang sundalo ng may kasiyahan at sinabi kay Hansen ang paraan upang baguhin ang mga parameter. Paulit-ulit niyang sinabi kay Hansen na dalhan siya ng mga porn at nag-designate ng ilang mga artista. Mga parameter na na-set up, mangyaring kumpirmahin. Pumasok si Hansen sa Gravity Trainer at narinig ang AI. Okay, sagot ni Hansen. Kumpleto na ang kumpirmasyon. Magsisimula ang pagsusuri sa loob ng 10 segundo. Magsisimula ang countdown. 10, 9, 8. Nang matapos ang countdown, naramdaman ni Hansen na lumubog ang kanyang katawan na parang bigla siyang tumaba ng ilang daang pounds. Hindi ginamit ni Hansen ang paraan ng sundalo. Gusto niyang makita kung kaya niyang tapusin ang ehersisyo tulad ng ginawa niyang Manly. Hindi sanay si Hansen sa dagdag na gravity at nag-warm up ng kaunti bago siya nagsimula. Nang bumalik siyang Manly mula sa kanyang opisina, hapon na. Akala niya ay pagod na si Hansen at magiging mas masunurin sa hinaharap. Nang bumalik siyang Manly sa gym, nagulat siya nang makita si Hansen na nakikipag-usap sa mga sundalo doon. Ipinakita pa nga ng mga sundalo sa kanya kung paano laruin ang iba't ibang device. Mukhang masigla siya at hindi pagod. Hansen, sinabihan kitang mag-ehersisyo. Ano ang ginagawa mo? Naiinis, malamig na tanong niyang Manly. Ang mga sundalo ay natakot na parang mga daga na nakakita ng pusa, iniwan si Hansen na nakatayo doon sa harap niyang Manly. Kapitan, natapos ko na ang pagsasanay. Nagsulot si Hansen sa paraang itinuro lang sa kanya ng mga sundalo. Natapos na, kumunat ang noo niyang Manly at mabilis na naglakad patungo sa Gravity Trainer. Hinailan niya ang data at habang tinitingnan niya ang bawat item, ang kanyang mukha ay nagiging mas madilim at madilim. Walang duda na hindi pinaniwalaan niyang Manly ang data. Tanging ang mga may higit sa 12 sa fitness index ang makakamit ito. Sinubukan niya lang ang fitness ni Hansen at hindi pa siya umabot ng 10. Kaya, hindi ito ang kanyang tunay na performance. Kabanata 88. Sinong nagsabi sa iyo tungkol sa protection mechanism? Tinitigan niyang Manly si Hansen na parang nagagalit. Alam niyang pamilyar siya sa trick na iyon. Anong protection mechanism? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Mukha si Hansen na inosente. Hindi ka magsasabi. Kumuha ka ng 7.0 practice bow at ilang arrows, kalmadong sinabi niyang Manly. Hindi alam ni Hansen kung ano ang nais niyang gawin, ngunit sinunod niya ang utos nito. Alam mo ba ang tamang posisyon para hilahin ang string? Tanong niyang Manly kay Hansen. Oo, tumango si Hansen. Napakabuti, hilahin ang string hanggang sa pinakamataas sa tamang posisyon, mahinahon na sinabi niyang Manly. Nagsanay si Hansen ng mabuti sa archery kaya't ang kanyang posisyon ay perpekto at madali niyang nahila ang string hanggang sa pinakamataas. Magandang posisyon. Nagulat si Hansen nang marinig ang papuri niyang Manly. Salamat, Kapitan. Gayunpaman, alam ni Hansen na siya ay nasa panganib. Hold this position until midnight. Kung gumalaw ka sa panahong ito at hindi ko makuha ang sagot na gusto ko, hindi mo na kailangang magpakita dito muli. Kahit na ang station master ay pumunta dito mismo, isa sa atin ang dapat umalis. Umikot siyang Manly at umalis. Nang makita ni Hansen na umalis siyang, ang mga sundalo ay nagbalikan at ang isa na nagsabi kay Hansen tungkol sa protection mechanism ay nagkasala at nagsabi, pasensya na, pare, hindi ko naisip na alam niyang ang tungkol sa iyo. Sinaktan kita sa halip na nakatulong. Ililipat ko lang ito sa loob ng ilang oras. Kaya ko to, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Huwag mong maliitin ang tamang posisyon. 20 minuto ay okay, pero 2 oras ay pagpapahirap. Ang 7.0 bow ay hindi biro, karaniwang hindi kami makakatagal ng 2 oras gamit ang 6.0 bow. 4 na oras pa bago maghating gabi. Talagang brutal siyang sa pagkakataong ito. Sinasabi kong mag-apologize tayo. Sabihin na lang natin na lahat kami ay nagsabi sa kanya tungkol sa loophole. Kung hindi, malamang na hindi na niya magagamit ang kanyang mga braso kailanman. Kung kinakailangan, batay sa kanyang hitsura, magdurusa rin tayo. Nagreklamo at napabuntong hininga ang mga sundalo. Walang kailangan. Susubukan ko. Maganda ang aking endurance. 4 na oras, sa tingin ko ay walang problema. Tinawag ni Hansen ang mga sundalo na handang humingi ng tawad pabalik. Walang pakialam kung gaano kaganda ang iyong endurance. Ito ay pagpapahirap.
Ngumiti si Hansen, nakita ko na ang mas masahol pa. Huwag kayong umalis. Kung hindi ko magagawa ito, maaari kayong pumunta. Baka sa oras na iyon ay makita niyang Manly kung gaano ako kaawa-awa at mabawasan ang parusa. Iyon din totoo. Pare, magtiis ka muna. Sabihin mo sa amin kapag naging masama na. Pupunta kami at aamin. Tapat ang mga sundalo. Tumanggaw si Hansen at hindi nagsalita. Ang mananatiling hindi gumagalaw ay minsan mas masakit kaysa sa marahas na paggalaw, lalo na kapag siya ay nag-drawing ng 7.0 bow. Sa simula ay hindi siya nakakaramdam ng marami, ngunit pagkatapos ng kalahating oras, ang mga kalamnan sa kanyang braso ay nagsimulang manghina, at habang tumatagal, ang pakiramdam na ito ay lalong lumalala. Sa loob lamang ng isang oras, si Hansen ay pawis na parang ulan, ang kanyang mga braso ay nag-aapoy at ang buong katawan ay nanginginig. Pinagpag ni Hansen ang kanyang mga ngipin at sinimulang mag-practice ng Jad-escan. Isang malamig na pakiramdam na parang spring ang damaloy sa lahat ng kanyang mga ugat, unti-unting pinapawi ang pakiramdam ng pangangalay. Sa pamamagitan ng monitor, paminsan-minsan ay sumisilip siyang Manly kay Hansen. Nakita niyang pinanatili ni Hansen ang posisyon ngunit nagsimula siyang nanginginig habang papalapit na ang isang oras. Ang kanyang endurance ay lampas sa inaasahan niya. Kahit ang mga sundalo ay hindi makakatagal ng ganitong katagal. Inaasahan niyang Manly na makakatagal siya ng mga 1 oras at kalahati, tiyak na mas mababa sa 2 oras. Nag-cheat sa iyong unang training session. Kailangan kitang dalhin sa impyerno. Hindi naman talagang nais niyang Manly na makuha ang pangalan mula kay Hansen. Ang kanyang katahimikan ay isang katangian na maaari niyang pahalagahan at kung inamin niya ang tungkol sa taong nagsabi sa kanya, tiyak na magiging mababa ang tingin niya dito. Matapos magtrabaho ng kaunti, muling sinuri niyang Manly si Hansen nang lumipas ang 1 oras at kalahati, at natagpuan niyang nakatayo pa rin siya roon. Hindi nakapagpigil siyang Manly na kumunat ang kanyang noo dahil si Hansen ay mukhang mas mabuti ngayon kaysa kalahating oras na ang nakalipas. Huminto siya sa nanginginig at mas kaunti ang pawis. Sa pangkalahatan, mukhang mas nakaka-relax siya. Umabot ba siya sa paggalaw? Hindi sigurado siyang Manly at pinatagal ang footage, napansin niyang hindi gumalaw si Hansen sa nakaraang 30 minuto. Kakaiba, hindi na bumalik siyang Manly sa kanyang trabaho, kundi nagbigay ng buong pansin sa imahe ni Hansen. Nakatayo si Hansen sa loob ng 2 oras. Pare, ang galing mo. Kaya mo pa bang magpatuloy? Ang iyong endurance ay hindi ka panipaniwala. Kung ganito ka sa lahat ng aspeto, tiyak na makakaakyat ka sa Alliance Central Military Academy. Pare, tunay kang lalaki. Isang sundalo ang nagbigay sa kanya ng thumbs up. Ipaalam sa amin kung hindi mo na kaya. Huwag isugol ang pinsala sa iyong sariling katawan. Hindi ito sulit. Pinanatili ni Hansen ang kanyang katawan na hindi gumagalaw, ngumiti at nagsabi, okay lang ako. Tiyak na kaya kung maghintay hanggang hiten gabi. Walang kailangan na tingnan ako. Pare, kung talagang makakapaghintay ka hanggang hiten gabi, ikaw ay nasa ilalim ng aking proteksyon sa hinaharap. Ang iyong proteksyon. Manggahas ka bang lumaban kay Yang o kay Chin Zuan? Ahem, sinasabi ko lang. Huwag maging masyadong seryoso. Nagtampisaw ang mga sundalo at nagpunta sa cafeteria, iniiwan si Hansen na nag-iisa sa gym. Sekretong nagpractice siya ng Jad-escan at naramdaman ang kapangyarihan na umaagos mula sa bawat selula ng kanyang katawan, nililinis ang kanyang pagod. Nang nagtagal si Hansen ng 3 oras, kahit siyang Manly ay nagulat. Nagsimula siyang magduda kung ang mga sundalo ay nag-hack sa monitor at ang lahat ng nakita niya ay isang loop. Mabilis niyang tinanggal ang posibilidad na iyon at umalis sa opisina papuntang gym. Kabanata 89. Ngayon, may sasabihin ka ba sa akin? Lumapit siyang Manly kay Hansen na nakatayo na parang estatwa. Hindi pa naabot ni Hansen ang isang tiyak na antas sa Jad-escan, kaya't ang kanyang pagod ay hindi pa tuluyang nawawala. Nakatayo siya ng mahigit sa 3 oras, basang-basa ng pawis. Kahit na gayon, ang kanyang posisyon ay nanatiling matatag at ang kanyang mga kamay na nakahawak sa pana ay hindi man lang nanginginig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang Manly na marahil ay may talento si Hansen. Nakatayo siya ng ganoon katagal at ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag, na isang magandang katangian para sa isang archer. Kapitan, wala talaga akong sasabihin, sabi ni Hansen. Well, dahil ang tapang mo, maaari kang manatiling nakatayo dito. Umalis siyang Manly nang hindi lumilingon. Medyo galit siya, ngunit iginagalang din niya si Hansen sa ginawa nito. Iyon ay isang mahirap na gawain para sa isang 16 na taong gulang. Siya mismo ay 2 oras lang ang kaya sa 6.0 bow sa edad ni Hansen.
Matapos masusing pagmasdan niyang Manly ang sitwasyon ni Hansen at sinigurong maayos siya, nagulat siya nang makita na may lakas pa siyang magpatuloy. Kahit na ito ay isang pagsubok sa tibay, at wala itong gaanong kinalaman sa kanyang ibang mga katangian. Ipinakita pa rin ito na si Hansen ay natitirang sa isang bagay dahil ang isang taong may fitness index na mas mababa sa 10 ay malamang na hindi makakatagal ng ganito katagal. Paano siya magkakaroon ng ganitong lakas ng tibay? Naisip niyang Manly na marahil ay hindi niya rin kaya ito, samantalang si Hansen na may mas masamang fitness kaysa sa kanya, ay nakayanan. Matapos bumalik siyang Manly sa opisina, patuloy niyang minonitor si Hansen. Sa isang banda, gusto niyang malaman kung gaano katagal makakatagal si Hansen sa huli, sa kabilang banda, natatakot siyang masira ang kanyang mga braso. Ayaw niya kay Hansen sa kanyang team, ngunit hindi rin niya intensyon na saktan siya. Kaya hindi niya hahayaang mangyari ang anumang masama sa kanya. Hindi pa banggitin na nagsimula na niyang pahalagahan ang kanyang tibay at pagtitiyaga. Tungkol naman sa sagot ni Hansen, sa katunayan, ayaw talaga itong marinig niyang Manly. Kung umamin talaga si Hansen, iisipin niyang Manly na siya ay isang sismoso. Hindi nagtagal, ang mga sundalo ay nagdala ng tubig at pagkain at palihim na bumalik sa gym. Pare, magaling. Uminom ka ng nutrient solution para makakuha ng lakas. Isang sundalo ang nagbukas ng isang bote ng nutrient solution at inilapit ito sa labi ni Hansen. Kumain ka. Kahit na ang karne na ito ay kasing ganda ng karne mula sa God's Sanctuary, niluto ito ng isang chef dito at masarap. Isang sundalo ang may hawak na malaking piraso ng barbecue sa isang tinidor at inilapit ito sa bibig ni Hansen. Ayos lang. Isang oras na lang ang natitira at kailangan kong matugunan ang hinihingi niyang. Natatakot ako na sasabihin niyang hindi ito mabibilang kung tutulungan mo ako, sabi ni Hansen. Pare, talagang matapang ka. Wala akong hinahangaan kundi ikaw. Tama, ano ang pangalan mo? Hansen. 16 ka na lang di ba? Hindi pa ako nagsa-17. Ang tatag ba ng mga bata ngayon? Hindi ko alam ang tungkol sa iba, pero ako ang pinakatatag. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Uubos ito ng kanyang enerhiya. Nakita ng mga sundalo na maayos si Hansen at naglatag ng mesa sa tabi niya para maglaro ng baraha. Naiinis si Hansen at naisip, mga hayop kayo. Tinutulungan niyo ba ako o binabad trip niyo ako? Nakatayo si Hansen ng mahigit 4 na oras. Pinanood ng mga sundalo ang orasan na umabot sa 1 segundo pagkatapos ng hating gabi, ibinaba ang mga baraha, kinuha ang pana, at inangat si Hansen, handang ihagis siya sa hydro massage machine. Huwag! Hindi ko kailangan ang massage. Huli na, kailangan ko nang umuwi. Mabilis na iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga kamay. Nakakita na siya ng ganitong klaseng machine dati, at aabutin ng hindi bababa sa 1 oras bago siya makalabas. Ayaw niyang sayangin ang kanyang oras dito. Hindi pwede iyon. Masyado nang matagal ang pag-uunat ng iyong mga muscles na maaaring makapinsala sa iyong katawan. Kailangan mong lubos na mag-relax sa pamamagitan ng massage para ma-reactivate ang iyong mga ugat at muscles. Kailangan mong manatili dito ng hindi bababa sa 3 oras gamit ang pinakamalakas na mode, seryosong sabi ng isang sundalo. Ayos lang ako, hindi talaga makapaghintay si Hansen ng 3 oras. Dahil sa pagpipilit ng mga sundalo, gumamit siya ng teknik mula sa Ghost Hunt at hinawakan ang leeg ng isang sundalo. Sa isang pag-ikot, nakawala siya na parang ahas. Mga pare, ayos lang talaga ako. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Kung hindi niyo ako paniniwalaan, ipapakita ko sa inyo na may lakas pa akong gumawa ng military boxing, sabi ni Hansen at ginawa ang kumpletong set ng military boxing. Ang military boxing ay itinuro sa Integrated Compulsory Education, at kasing simple lang ng gymnastics. Ngunit lahat ng sundalo ay nabigla dito. Pinanood nila si Hansen na parang nakakita sila ng multo. #T. Bata ka, sigurado akong isang halimaw ka sa ilalim ng balat ng tao, biglang sumigaw ang mga sundalo nang matapos ni Hansen ang military boxing. Isang shearer sa ilalim ng balat ng tao. Isang perpetual motion machine sa ilalim ng balat ng tao. Nang umalis si Hansen sa teleport station, 1:00 na ng umaga. Wala ang kanyang ina at kapatid kaya nagluto siya ng makakain at natulog. Kahit na maayos ang katawan ni Hansen, medyo pagod siya at halos makatulog agad. Hindi siya bumangon hanggang tanghali. Nag-inat si Hansen at naramdaman ang ginhawa sa buong katawan. Para bang na-reactivate ang lahat ng kanyang cells at pores. Natuklasan niya na gumawa siya ng malaking progreso sa JAD-Escan. Kahit na kaunti lang, katumbas ito ng epekto ng 10 araw na pagsasanay. Kaya ang JAD-Escan ay mas mahusay na pinag-aaralan sa ilalim ng matinding kondisyon. Nagulat si Hansen.
Sulit naman ang subukan. Kung totoo ito, magiging mahusay ito para sa kanyang pagsasanay sa Jad-Escan. Hindi nagmadali si Hansen. Marami siyang oras para magsanay sa gravity trainer sa hinaharap. Kung hindi niya ito gagawin, gagawin din naman siya niyang Manly. Maingat na naisip ni Hansen ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Magtatagal pa bago siya maging isang aristokrata at hindi masamang bagay na sumali sa grupo ni Qin Zuan para makakuha ng proteksyon para sa kanyang pamilya. Tulad ng sinabi ni Qin Zuan, kung nais ni Son of Heaven na saktan ang kanyang pamilya, wala siyang magagawa kahit na nasa bahay siya. Mas maaasahan ang proteksyon ng militar. Maingat si Son of Heaven kay Qin Zuan sa God's Sanctuary, kaya't naniniwala si Hansen na ang background ni Qin Zuan ay pipigil kay Son of Heaven. Hanggat hindi alam ni Son of Heaven na siya si Dollar, hindi iniisip ni Hansen na isusugal ng lalaki ang pag-offend sa military force para sa isang maliit na alitan. Kabanata 10. Kinabukasan, dinala ni Hansen ang mga porn sa sundalong humiling sa kanya ng mga ito. Ang sundalo ay sobrang saya na gusto niyang maging sworn brothers kay Hansen at sinabi na si Hansen ang magiging responsable para sa kanyang kaligayahan mula ngayon. Basang-basa ng pawis si Hansen. Sa kabutihang palad, dumating siyang Manly ng mabilis kaya't nakaiwas si Hansen sa sundalo. Naglaan siyang Manly ng kalahating oras upang ipaliwanag ang ilang kaalaman sa archery at nagbigay kay Hansen ng ilang mga gawain na dapat niyang tapusin ng mag-isa. Natutunan na ni Hansen ang mga batayang kaalaman sa archery sa paaralan at ang itinuro niyang ay mas praktikal, na labis na nakinabang sa kanya. Talagang eksperto siyang. Marami ang mga gawain na kailangan niyang tapusin, kasama na ang gravity trainer. Gusto ni Hansen na gamitin ang gravity trainer para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang protection mechanism upang ayusin ang mga parameter, hindi upang bawasan ang gravity, kundi upang dagdagan ang gravity ng kaunti upang mas umangkop ito sa kanyang tunay na fitness level. Mukhang hindi isang karaniwang gym ang gym na ito para sa mga ordinaryong sundalo. Hindi pa siya nakakakita ng ibang mga sundalo dito maliban sa mga kausap niya. Sa panahon ng lunch break, nakikipag-chat si Hansen sa mga sundalong kilala niya. Ang sundalong humiling ng porn kay Hansen ay tumingin sa kanya at nagtanong, "Hansen, bukod sa bow at arrows, anong iba pang mga armas ang ginagamit mo?" Dagger. Ipinakita ni Hansen ang Z-Steel dagger. Alam lamang ni Hansen ang mga palayaw ng mga sundalong ito. Ang pangalan ng taong ito ay Gambler. Nalalaman niya mula sa iba na siya ay mapag-imbot at malaswa. Kinuha ni Gambler ang dagger ni Hansen at nilaro ito. Ang dagger ay tila isang buhay na bagay sa kanyang kamay, gumagalaw ng napakabilis na parang ahas. Tingnan mo ito. Hawak ni Gambler ang dagger 1 pulgada mula sa mga mata ni Hansen. Sa isang simpleng galaw ng kanyang kamay, nawala ang dagger sa harap ni Hansen at naging empty ang kamay ni Gambler. #T. Dapat ay magician ang palayaw mo. Tumingin si Hansen sa paligid at hindi nakita ang dagger. Tumawa si Gambler at inalog ang kanyang mga kamay sa harap ni Hansen. Ikinerba niya ang kanyang mga daliri at magically bumalik ang dagger sa kanyang mga kamay. Paano mo ginawa iyon? Namangha si Hansen. Pretty cool? Ha? Tanong ni Gambler na puno ng pagmamalaki. Yep, mabilis na tumango si Hansen. Dazzling, di ba? Nilalaro ni Gambler ang dagger. Siyempre, tumango si Hansen muli. Gusto mo bang matutunan? Tumingin si Gambler kay Hansen na may bahagyang ngiti. Gusto ko. Gusto mo bang turuan ako? Tanong ni Hansen. Kung madadalo mo sa akin ang lahat ng mga bagong pelikula ng aking mga babae, ituturo ko sa iyo. Sabi ni Gambler na may ngiti. Walang problema. Pumayag si Hansen, alam na ang mga babae na tinutukoy ni Gambler ay mga kilalang porn stars. Bagamat may gastos ang pagbili ng mga bagong pelikula, talagang gustong matutunan ni Hansen ang mga trick na ito. Halika, hanap tayo ng lugar para maipakita ko sa iyo. Inakay ni Gambler si Hansen sa isang tabi at sinabi ang susi dito. Nalaman ni Hansen na hindi talaga ito magic kundi finger tricks. Bagamat gumagamit ito ng mga blind spots, ang pinakamahalagang bahagi ay ang kontrol ng mga kalamnan sa braso. Oo, buong braso ito sa halip na kamay lamang. Sinabi ni Gambler na ang trick na ito ay tinatawag na Heaven in Sleeves, na kilala rin bilang Slave Blade. Ito ay naipasa sa kanyang pamilya bilang pundasyon ng kanilang negosyo. Ang dirt na ginamit ni Gambler ay espesyal na ginawa. Manipis at matalim, mayroon itong crescent-like double-edged blade ngunit walang hilt. Naglalaro si Gambler ng isang dirk sa bawat kamay, at mukhang may 2 butterflies na sumasayaw sa paligid ng kanyang mga kamay, na talagang kahanga-hanga. Gaano katagal bago ako maging master tulad mo? Tumingin si Hansen kay Gambler nang may pagkainggit.
Tumawa si Gambler, nagsimula ako sa edad na 3 at naging mas mahusay sa 7. Ngayon, nasa intermediate level na ako at malayo pa sa pagiging master. Ibinigay niya ang dagger pabalik kay Hansen at sinabi, huwag maliitin ang trick na ito. Kahit na ito ay naglalatag lamang ng pundasyon, ngunit ito ay pangunahing at makikinabang ka nito sa buong buhay mo. Gambler, anong ginagawa ng pamilya mo? Hindi nakapagpigil si Hansen na magtanong. Aha, hindi ka kailanman magiging bahagi ng aming negosyo at wala akong intensyon na hayaan ka. Ipinapakita ko lang sa iyo ang isang trick. Maaari mo itong sanayin kung sa tingin mo ay masaya ito. Huwag nang isipin ang ibang issue. Lumakad si Gambler palayo at huminto upang tanungin si Hansen, nakapaglaro ka na ba ng mga laro sa Skynet? Bihira. Ginugol ni Hansen ang lahat ng kanyang oras sa pagsisikap na makaligtas, at walang oras para sa mga laro. Maglaro ka ng Hand of God. Makakatulong ito sa iyo na matutunan ang trick na ito. Kung makaka-level up ka sa larong iyon, makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa trick na ito. Itinuro ni Gambler ang holographic training machine. Sobrang interesado si Hansen sa Sleeve Blade, kaya't nagpunta siya upang suriin ang Hand of God sa holographic training machine. Agad niyang naintindihan kung bakit ito inirekomenda ni Gambler. Ito ay isang holographic game. Ang ideya nito ay katulad ng Whack-A-Mole, ngunit sa halip na gumamit lamang ng mga daliri, ang mga lugar na dapat tapokan ay maaaring lumitaw sa paligid ng mga braso. Dapat gamitin ang lahat ng kalamnan ng tama upang maabot ang lahat ng mga lugar upang makapasa sa isang antas. Mataas ang pangangailangan nito para sa dexterity at accuracy. Bilang karagdagan sa beginner level, ang laro ay nahahati sa 3 antas, Evolver, Surpass at Demigod. Ang layunin ng pagkakategorya ay malinaw na tumutugma sa 3 yugto ng God Sanctuary, at upang gabayan ang mga manlalaro na pumili ng tamang antas. Unang pinili ni Hansen ang beginner level. Sa katunayan, nang sabihin ni Gambler na level up, ang tinutukoy niya ay ang pag-clear ng beginner level. Tungkol naman sa kung anong antas si Gambler, wala siyang paraan upang malaman. Hindi nagtagal, na humaling si Hansen. Sa simula ay hindi siya ganoon kasmooth, ngunit hindi nagtagal ay na-addict siya sa kasiyahang dulot ng mabilis na pagtap habang nagiging pamilyar siya sa laro. Mas mabilis, mas mabilis, mas mabilis. Kapag nasimulan, ang laro ay nagtutulak sa isang tao na hanapin ang kasiyahan sa pagpapabilis. Ngunit wala nang masyadong oras si Hansen para maglaro ng larong ito. Pagkatapos ng ilang round sa martial arts contest, umabot si Hansen sa final match gaya ng inaasahan. Hindi sigurado kung ito ay magandang kapalaran o masamang kapalaran, hindi nakasalubong ni Hansen si Fist Guy o Son of Heaven. Nales ni Son of Heaven si Fist Guy, at nales ni Chin Zuan si Son of Heaven. Ang final match ay sa pagitan ni Chin Zuan at Hansen. Sa katunayan, gusto ni Hansen na makipaglaban kay Son of Heaven, upang magkaroon siya ng pagkakataong patayin si Son of Heaven sa entablado. Karaniwang napapalibutan ng Young Master ng maraming malalakas na tao at halos walang pagkakataon si Hansen na makalapit sa kanya.